Magandang araw po, ano? Minsan pa, araw ng linggo. Happy Lord's Day po sa inyong lahat, ano? Ang linggo po ay Lord's Day po yan. Yan po yung kinuha doon sa salitang sa Biblia. Na kung saan ang sabi doon sa Biblia, ang sabi ng Diyos, 6 na araw kang magtrabaho, tapusin mo lahat. Pagdating ng ikapito, akin yan. Yan. Ito po nakuha yung Happy Lord's Day, yung ikapito. Siyempre, sa bansang Pilipinas tayo, linggo ang pinaka-holiday. Kung sa Middle East, Friday. Yung meron naman pong iba, Sabado. Basta, yung pinaka-ikapito. Yan. Mag-aaral po tayo ng Biblia. Ang dala ko po, poemen, ang Biblia ng mga pastor. Ito po. Mabuting nagbubulay po tayo ng salita ng Diyos kasi alam niyo po, yung pagbubulay ng salita ng Diyos, meron na po akong naging karanasan. Minsan, meron palang mabigat na problema. Dahil po lang sa salita ng Diyos, medyo na-relax siya. Yun ang ibig ko sabihin. Ano? Ngayon, meron po tayong kasama. Akala niyo po, wala. Tingnan lang natin muna. Yan. Yan. Pamilya po ni Brother Marlon. Dito po tayo sa barangay 96. Tama, 96. Sunit, District 1, Tondo, Manila. Ang tao po, abang nabubuhay siya, mahal siya ng Diyos. Hindi po namamarusa ang Diyos sa mga tao kanyang nilalang na hanggat nabubuhay. Tandaan niyo po yan. Kasi meron mga nagsasalita, halimbawa, ito na lang alam niyo ba yung nangyari sa dating presidente? Di ba nakakulong siya sa ICC sa Netherlands? Sabi ng iba, napagang karma. Si Duterte tinutukoy nila. Kasi nga po, hindi magandang nakita nila sa kanyang pamamahala. Kaya ngayon, doon siya dinimanda, doon po na nagkaroon ng aresto. Kaya ganun. Yan ang tao, madali pong umusga. Ayun na, sinasabi ko na, nakakakma na. Ganun lang yun eh. No, hindi. Lahat po tayo pantay-pantay sa Diyos. Ano man po yung ating nagawa o na ating nagawa, yun po ay pananagutan natin. Hindi po pananagutan ng kapitbahay natin. Lalong hindi pananagutan ng asawa natin o ang anak natin. Yung pananagutan ng isa't isa. Sila rin po ang mananagot sa ginawa nila sa kanilang buhay. Ngayon, dito meron sinasabi rito, tingnan lang natin ano po para magkaroon tayo ng idea. Pero bago tayo abante ng abante, tayo po muna ay panandalian lumapit sa Diyos, manalangin, hingin po natin ang tulong ng Diyos para pakinabangan po natin ang kanyang salita. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, buksan ang puso't isip ng tao upang aming po pakinabangan ang iyong turo't aral. Sapagkat ang iyong turo't aral, ito po ay ilaw ng aming buhay. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang buhay ng tao ay iba-iba po may mayaman na mayaman, alanganing yaman. Meron namang mas mahirap pa sa daga. Ewan ko, paano nila nasabing mas mahirap pa sa daga, samantalang yung daga wala namang isip, yung tao may isip. O Brother Malar, ano bang ibig sabihin no? Ikaw, baka alam mo yan. Mahirap pa sa daga. Mahirap sa daga, pusa. Kung nakita mo. Malayo po sagot niya, no? Pusa. Sige. Mahirap maging daga. Ang sabi nito ni Ezekiel sa chapter 18 verse 3.
Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ng kasabihang ito sa Israel. 4. Akin ang buhay ng lahat ng tao. Kita nyo? Lahat ng tao, sabi ng Diyos, akin yan. At ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Ayun, pansinin niyo po, bakit kaluluwa ang sinabi? Alam nyo, pag namatay ang isang tao, yung katawan nasaan? Ililibing. Yung kaluluwa kayo nang tatanggap ng hatol, kaibigan. Kaya sinasabi rito, ang kaluluwa nagkasala ay mamamatay. Yun po tatanggap ng hatol. Kung ano man yung ginawa mo dito sa ibabaw ng lupa nang nabubuhay ka, yun po. Yung kaluluwa mo, babalik sa Diyos, yung katawan mo sa lupa, yun ang tatanggap ng hatol sa Diyos. Kaya sabi niya, mamamatay. Meron siyang inalimbawa rito. Ito, medyo mahaba, pero ganun talaga, nag-aaral tayo eh. 5. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kagustuhan ay kautusan, tapat, lumalakad sa katwiran. 6. Hindi siya nakikisalo sa handog na inihay sa mga sagradong burol. Hindi siya sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng Israel. Hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng kasalukuyan nireregla. 7. Hindi siya dinadaya ng kapwa. Hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw, ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla nangungutang sa kanya. Kaya ako pinapayo ko yung mga nagsasanla. Ako, huwag niyo kunin yung sanla. Halimbawa, sinanla niya plancha. Napaka-importante ng plancha sa bahay. Para maganda yung damit mo pa, planchain. Hindi tayo kailangan niyang pera. May pera ka naman. Sa angad mo, maganda yung plancha niya. Halimbawa, 300 lang kailangan niya. Binigyan mo 500. Kasi yung plancha na gustuhan mo. O sabi dito, isoli mo eh. Kita nyo? Kaya yung mga yan, pagsasamantala sa kahirapan ng tao yan. Kaya ako pag may nagsasanla, hindi ko kinukuha. Kung may pera ako, sa iyo na yan. Bawa, kailangan niya 300. Kung meron ako 100, o ito 100 lang ang pera ko. Iyon na, hindi mo utang yan. At least wala siyang cargo di konsesya. Kasi pag hindi siya makabayad, maniwala po kayo. Siyempre, nahiya sa iyo yun. Di ba? Kaya kung wala siyang utang na tinatanaw sa iyo, wala problema. Wala kayong away. Pag hindi nakabayad, awayin mo pa eh. Okay? O ba't napunta tayo rin? Ito. Sanla. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi po siya tumatanggap na sanla. Sinusuli sanla. 8. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. 9. Sinusunod niya ang aking mga utos at tuntunin ng ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Yan. Ano yung kabaligtaran ng mabubuhay? Mamamatay. Yun nga po. Kaya ginamit sa salitang ang kaluluwang, ano ba nakalagay? Mamamatay. Yung nagkasala. O sa 10 naman. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw o kabaligtaran, mamamatay tao, hindi sumusunod sa alinman sa mga tuntuning ito, o siya bagkos, nakikisalo sa mga handaan, sa mga sagradong burol, sumisiping sa asawa ng iba. 13, nangahapi sa mahirap, magnanakaw, hindi marunong magbayad ng utang, sumasamba sa Diyos-Diyos ang gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain. 13,
at nagpapatubo, palagay ba ninyo mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Ang nakalagay, mamamatay. Di ba? Kasi po yung katawan, lilibing yan. Pero yung kaluluwa mo, yun ang mananagot. Yung ginawa mo sa lupa habang nabubuhay ka, kaibigan. Pero kat hindi ka pa mamamatay, hindi, wala yan. Kasi mahal tayo ng Diyos. Pero once na namatay ka, yun ang problema. So, dalawang taong binanggit, magkaibang karakter. Yung isa, matuwid. Yung isa, yung anak niya, hindi. Anong mangyayari sa anak niya? Siya na ang dapat sisihin. Kaya kung meron man pong dapat sisihin, walang iba kundi ikaw na rin mismo eh. Yung iba, pagka nagkamali, tinuturo pa yung kung sino-sinong tao eh. Di ba ganon? Naghanap ka pa ng damay. Pero totoo, ikaw dapat ang sisihin ang sabi ng Biblia. Napakasimple po. Yung sumusunod, sabi niya. O baliktaran mo yung sumusunod. Hindi sumusunod. Tingnan natin yung kay Jesus. Sa panahon na nandito po si Jesus, ganito po ang nakasulat sa Biblia. Tandaan ninyo, sa Ezekiel, ang Diyos siya nagsalita ro na. Dito po sa 1:36. Ang sumasampalataya kay Jesus may buhay na walang hanggan. Okay? Yung sumasampalataya, anong bigay ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak, kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Doon pa lang makita mo na yung difference eh. Ano? Kailangan, pag sinabi mo sumasampalataya ka sa Panginoong Yesus, hindi mo lang patutunayan na sumasampalataya ka, kundi sumusunod ka. Yun ang sabi ng Diyos. Pag sumusunod ka, mabubuhay ka. No. Ngayon, pag hindi ka sumunod, ang sabi ng Biblia, tuloy natin, meron kasunod ko eh. Kapag hindi ka sumunod, ang sabi niya, sa halip manatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Oh, yung puhot ng Diyos ngayon, parang ganito may isang tao. Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Ginawa mo yung gusto ni Jesus, okay? Pero hindi ka naman sumunod habang nabubuhay ka at namatay ka. Yun, hindi po, parang yung tinungkol ni Ezekiel, yung anak nung masunurin. Lalabas, hindi ka rin ligtas, mamamatay ka, sabi niya. Kaya kailangan po natin ang pagsunod. Yun ang sabi ni Ezekiel, ang pagsunod. Pag sumunod ka, ano sabi niya? Mabubuhay ka. Pero hindi ka na mabubuhay sa lupa, kundi doon na po sa second life natin, doon sa spiritual life natin. Dalawa po ang buhay natin dito sa lupa, sa laman, buhay sa laman ito. Yung mga physical, nakita nyo sa akin sa pamilya ni Brother Marlon. Yung spiritual po, pag namatay na po tayo, yung spiritual po, merong spiritual world talaga, na kung saan doon po dinadala ang mga mananampalataya. Kung tawagin po yung paraiso. Kaya meron naman po nagsasabi, ang paraiso raw, ay nandito daw sa lupa, sa impyerno. Yung pinanood mo, Brother Marlon, di ba sabi niya, nasa impyerno. Di ba, impyerno ito, eh, yung paraiso, nandito lang. Di ba? Yung parang nandito yung impyerno, ang paraiso, nandito lang sa tabi. Wala pong ganyan kasi sa Biblia eh. Iba po yung impyerno, iba po yung paraiso. Yung paraiso nasa upper portion. Kasi yung nasa sa impyerno, sumigaw siya, nakatingin sa taas. Nakita niya si Abraham. Ang mga Abraham,
tumingala siya, nakita siya. Maawa ka sa akin sa apoy na ito. Subuhin mo si Lazaro na isusulat ng kaliri sa dila ko, yung tubig. Para guminawa ko kasi nahihirapan ako sa apoy na ito. Wala pong ganun na nakalagay na sinabi niya, ito daw ang impyerno, ito daw ang paraiso. Magkatabi, kumbaga hindi. Kaya yung tao sumunod, sa piling ng Diyos po yung pagdating ng araw sa langit. Pero yung namatay sa impyerno. Kaya tayo po mga tao, kailangan lang tayo sumunod. At ang pagsunod po, yan ang hinahanap ng Diyos sa atin. Sabi doon sa 1:36, ang sumasampalataya kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ibig sabihin, habang nabubuhay ka dito sa lupa, kondinado ka na. Ibig sabihin, parang sabi ng judge, Juan de la Cruz, inahatulang kitang kamatayan. Hindi ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos, mamamatay ka, o inahatulang kitang mamatay, ngayon di papatayin ka na, hindi. Mananatili ka pa sa kulungan hanggang dumating yung araw na sisentensya ng kanang death penalty. Sabihin, mabubuhay ka pa. Ganon din po tayo. Pag may nagkasala tayo, mabubuhay pa rin tayo dito sa mundo. Then, kung hindi po tayo magsisi, hindi tayo magbalik loob sa Diyos. Kaya kung minsan pagka may sakit, ano sabi ng mga mahal nila sa buhay, magpatawag ka ng pare, magpatawag ka ng pastor, kasi bago ba lang mamatay yung kanilang mahal sa buhay, makapangumpisa lang sinasabi nila. Makapangumpisal. O yung namang iba, para maka-communion, ang sabi nila. Yung communion sa simbahan. Diba? Kanya lang, yung communion na ginagawa nila, yung hostya lang. Pero wala yung saro. Kulang eh. Dapat kinumpleto na nila. Yun ang pagkakataon mo, makapagsisi ka sa iyong kasalanan. Ibig sabihin, sentensyado ka na, kondenado ka na. Kanya lang, hindi pa binababa yung execution. Kasi nga, hindi pa dapat. Ganun po. Pero pag namatay ka, kaibigan, at hindi ka nagsisi, yan, yung lahat ng ginawa mo, doon mo babayaran sa Diyos. Kasi, nabuhay ka dito sa lupa, pinaniwala mo ang salita ng Diyos. Naniwala ka lang, nakapakinig ka. Pero anong ginawa mo? Ganun lang, hindi ka naman sumunod. Kaya kailangan po, ang totoong pananampalataya ng isang tao sa Diyos, tandaan nyo may kalakip na pagsunod. Nagiging totoo lang po ang ating pananampalataya sa Panginoon kung meron po tayong pagsunod. Pag wala, kahit sabihin mo pang paulit-ulit, naniniwala ko kay Jesus. Diboto nga ako ni Jesus eh. Diboto nga ako Nazareno. Diboto nga ako ng Nazareno o ng Santo Niño. Sabihin mo na. Lahat. Alam mo. Pero pag hindi ka sumunod, kaibigan, lahat ng yan nababaliwala po. Kaya ang sabi ng Diyos, sa tingin mo ba, mabubuhay ang taong yan? Hindi. Hindi ka mabubuhay. Mamamatay ka. Kaya sabi niya, ang kaluluwa nagkasala, mamamatay. Ibig sabihin, doon ka po sa apoy ng impyerno. Kaya tayo mga tao, bakit po tayo merong ganitong pagtitipon na Bible study? Unang-una, para matuto po tayo. Kasi kung hindi mo Bible study ang tao, hindi mo dadalhin ang salita ng Diyos sa tao, paano niya malalaman ang kanyang problema? Lahat tayo nagkasala. Kahit yung pinakamabait na tao sa kilala nyo,
may kasalanan din po sa Diyos yan. Lahat tayo eh. Wala naman sinabing mabait, exempted, masama. Hindi. Lahat tayong tao nagkasala sa Diyos. So, anong tanging parang kaibigan? Tanggapin po si Jesus. Tanggapin niyo po si Jesus. Isuko niyong buhay niyo kay Jesus. Siya lang po pwedeng magtanggal ng kasalanan. 1:29. Tingnan niyo po ang sinasabi ni Juan. Dito sa sulat niya po ni San Juan, chapter 1, verse 29. Ito po. Ang nakalagay dito ay ito. Babasahin natin, ano? Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero. Tinuturo niya si Jesus ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino lang ang magtatanggal ng kasalanan? Si Jesus. So, hanggat nabubuhay po tayo, isuko na po ang buhay natin kay Jesus. Kasi po, baka bigla tayong mamatay, kaibigan. Yung iba naman, katwira, at saka na lang ako magsisisi. Pag malapit na akong mamatay. Kaya kayo may mga masakit, yung may mga may sakit. Magpatawag na kayo ng pare, magpatawag na kayo pastor. Baka mamamatay na si ganito, ganito eh. Di ba ganon? Ako, naranasan ko po yan. Na malapit na mamatay. Oh, wala naman akong magawa. Tungkulin natin, ipagdasal eh. Pero bago sila pinagdasal, nag-Bible study mo po muna tayo sa pamilya. Hindi yung ura-urada, pagkakit mo ng bahay, kwento ko, o sige, pagdasal ko. Hindi ganon. Bible study muna para meron sila sasampalatayanan. After that, pag-pray mo yung tao. Ako ang prayer ko po sa tao na may sakit ha, hindi ko sinasabing mamatay o mabuhay. Ang sabi ko sa Diyos, bahala po kayo sa buhay ng taong ito. Kasi hawak na, yan ang sabi ng Ezekiel, oh. Ano sabi ng Diyos? Akin ang buhay ng tao. Oh. Kaya yung buhay ng tao, ayun yung ang Diyos ang magpasya. Kung mawala na siya, o hindi pa. Ganun po. Ayun, yung mga pinag-pray ko, nawala sila. Yan kasi po may mga sakit na sila eh. Lagi ko naman katwiran, yung malapit sa kamatayan, yung may sakit. At saka may edad na po sila. Kaya, pero bago sila nawala, nakapakinig po sila ng salita ng Diyos. Yun po yung maganda na tinanggap nila si Jesus. Purihin ng Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin, mga itong sambayan ni Brother Marlon. Pinapaunawa mo sa amin ang kasalanan ng tao na kung siya hindi magbago, siya ay mamamatay. Pero kung siya magbago, siyempre ligtas po siya. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Minsan pa, ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sila naman po ang pamilya ni Brother Marlon. Ayan. Ayan, o. Asa ba? Ayun. Asan yung maayon? Asan yung makulit? Ayun. Wala. Lumabas pala. Na po. Sa loob ng tahanan tayo ngayon. Kaya ang tawag dito, Home Bible Study. Sige po, hanggang dito na lamang ano. Barangay 96, Sony, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye.